Deretsahang inakusahan ng China ang supply ship ng Pilipinas na nanggit-git at saka ng bangga pa umano ng kanilang barko sa Ayungin Shoal. Hindi raw pinansin ng supply ship ng Pilipinas ang paulit-ulit na warnings ng China na nagresulta sa panggaan. Nangyari yan sa gitna ng pagpapatupad ng China ng no trespassing rule sa pinag-aagawang teritoryo. Magbabalita si Brian Castillo. Sunod-sunod na putok ng kanyon na maririnig sa dalampasigan ng Burgos, Ilocos Norte. Para yan sa kunwaring kalaban sa laot na paparating na sa baybayin. Bahagi ito ng Marine Aviation Support Activity o MASA 2024 sa pagitan ng Philippine at United States Marine Corps. Sinanay silang gumamit ng 105 at 155mm howitzers sa counter-landing exercise kung saan dapat mapigilan ang mga kalabang nagtatangkang lumusob. Counter-landing means we need to prevent them from landing in our beaches. So we use our artillery to prevent these landings. The target took the form of an amphibious ship trying to go inward to our beaches. Nagsilbing target sa live fire exercise ang ilang bangkang palutang-lutang sa dagat. Kita naman ang bilis ng kilos ng mga sundalo mula sa pag-asinta, pagkakarga ng mga bala, pagpapasabog ng kanyon at hanggang sa pag-reload. Ayon sa Philippine Marines, malinaw ang mensahe ng kanilang mga pagsasanay na hindi sila kailanman papayag na makubkob ng kahit na sinong mananakop ang alinmang bahagi ng ating teritoryo. Bagamat may US Marines, ang naging papel lang muna nila ay manood o observers. Ito ay para makita kung may natutuhan ang mga sundalong Pilipino mula sa mga nagdaang training. As your Marines, territorial defense is supposedly our number one task. It so happened that for the past how many decades, your Marines have been in the South doing the counterinsurgency, doing the counterterrorism. Dahil sa pagsasanay, nagpatupad ng no-sail zone sa dagat na sakop ng mga bayan ng Burgos at Pasukin sa Ilocos Norte. Bilang tulong sa mga apektado mangingisda na isang araw hindi makakapalaot, nagpaabot ng food tax ang LGU. Paglilinaw naman ng Marines sa ginagawang pagsasanay, paghahanda lang ito sa anumang sitwasyon, lalo't malapit ang teritoryo sa Taiwan. We are not even thinking of China whenever we do exercises or trainings. We are preparing for any eventualities that may arise. You can say it, it's the distance, di ba? Malapit lang yung Taiwan, and we need to prepare for it. Not necessarily to join the fight. Siyempre nitong Sabado, itinuloy na ng China ang pagpapatupad ng no trespassing rule sa West Philippine Sea. Huhulihin daw ng China ang mga dayuhang trespasser sa kanilang teritoryo at ikukulong ng hanggang 60 araw ng walang paglilitis. Kaya nakaposisyon na ang mga barko ng China Coast Guard sa Huangyan Dao sa South China Sea na kilala rin sa tawag na Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Nanindigan naman ng Philippine Air Force na magpapatuloy ang ginagawa nilang pagmumonitor sa ating teritoryo. We're guarding and protecting our airspace to include our territorial waters and our exclusive economic zones. So magpapatuloy po ang pagpapatrolya ng ating Philippine Air Force pag kinakailangan. Una na rin kinundana ni Pangulong Bongbong Marcos ang bagong utos na ito ng China. Para sa kanya, ito ay completely unacceptable. Para sa 1PH, Brian Castillo, News 5.